Tayo. Victoria Alejandro. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, House of Representatives sa pamumuno po ni Kimbo at Nico. Dito po sa House Appropriation Committee, formal na pong kinaltasan, no, yung ipopropose po nilang budget ng OBP ay kinaltasan na po ng 1.293 billion, no? Pesos. Talagang gusto po nilang pasukuin, no? Itong ating Vice President, pero hindi po sila magtatagumpay. Kahit zero po budget, willing pong magtrabaho ang ating Vice President. Okay. Yan po, 1.293. Pag-usapan din po natin, ito po, naglabas po ang COA, wala pong problema ang DepEd ni BP Sara pagdating po sa pera. Ulitin ko po, walang problema, no? Sino ba tong promote ng promote? Pag may magpo-promote po dito ng mga kalaban natin vlogger, tatanggalin ko po. Warning na po yan. Wala pong problema ang COA sa DepEd ni BP Sara. Ano? Badong. Nung sinalang yung DepEd, ang dami. Nasa utak lang po ng mga congressman ang problema sa DepEd. Yan po ang maliwanag, no? Naglabas po ang COA ng unmodified. Unmodified opinion sa 2023 audit. Ibig sabihin po niyang unmodified opinion, normal, walang ninakaw. Ulitin ko po, hindi magnanakaw ang mga Duterte, kaya wala silang masilip. Badong ano yung mga pinagsabi nila nung hearing nung DepEd? Sa utak lang po nila yan. Akala kasi nila, no? Akala nila katulad nila lahat ng mga opisyal. Yan po ang katotohanan. Okay. Pag-usapan po natin, ito po, ano pa ba mga pag-usapan natin? Ito, no, nagmamagaling to si Jinky Luistro, gustong sumikat, no? Binanatan niya raw yung yung totoo bang nabanatan niya itong si Marcoleta? Si Marcoleta kasi dati na sikat eh. Totoo ba napahiya si Jinky kay Marcoleta? Titignan natin, susuriin natin yan. Ano pa bang mga narito? Desperado raw si BP Sara. Diyos ko. Eto sabi, Luistro, binasag si Marcoleta. Kaya mo bang basagin yun? Proven na yun si Marcoleta na malupit. Alam mo kinalaban ni Marcoleta, Jinky. Yung oligarkong ABS-CBN. Ikaw, sino na nakalaban mo? Wala ka pa nakakalaban, no? Hindi ka pa pinapatulan ni BP Sara. Okay. Yan po mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot! Putak! Kapanggigil eh. Unahin na natin to si Luistro kasi maliit lang. Unahin na natin to si Abante. Kung ako ang masusunod, bibigyan ko ng zero budget yan sa kanyang social services. Kasi naandyan naman ang DSWD shall be able to request bilang Vice President. Tindi ni Abante, no? Siniro nyo na po. Tinanggal nyo na po ang social services.
tignan po natin kung talagang kaya niyo. Alam niyo wala naman tayong dapat ikatakot diyan sa mga congressman. Alam niyo po kung bakit? Kaya po nagsisipsip yang mga yan kay Ko at saka kay Martin. Mag-eleksyon na po 2025, kinakailangan nila ng maraming pondo. Ano sabi ni VP Sara? Kontrolado ni Martin at ni Ko ang pera ng Pilipinas. Hindi lang po ng Kongreso. Pera ng Pilipinas. Kaya po sila bayaan nyo po, after ng election, pag nanalo na po yung mga yan, no? After ng election, wala na po yan. Lame duck president na po ang, ngayon pa lang, lame duck president na tingin natin, di ba? Lame duck president na po yan. Maliban na lang kung magdedeklara ng martial law. No? Kasi wala na eh. Tapos na yung kanyang Tsaka po yan. Siyempre, yung mga matatalino din yung congressman. Putya, may pag-asa ba to si Martin na talunin to si VP Sara? Dito na tayo sa safe. Mag-uunti-unti nang umiska po yan mga yan. Same people. Makikita nyo po. Okay. Unahin na natin to. Yung mga banat nito ni Luistro. Kasi madali lang naman po itong tignan nyo, gusto po nilang palabasin na napakahusay ni Luistro laban kay Marcoleta. Ang sabi po rito, no, binasag ni Luistro si Marcoleta. Hindi, binasag daw. Ito po, sabi po rito, nonetheless, I understand that by tradition, we're supposed to extend parliamentary courtesy. Ito po sabi ni Luistro, and by which we're not supposed to raise questions on the budget of OBP. However, Madam Chair, I wish to ask the committee if we will be always submitting to the tradition. What happens to the constitutional provision on public office is a public trust, and that we should always be accountable to the people. Talaga, accountable to the people kayo? Di open your books, di ba? Bakit po wala naglalantad sa inyo ng mga libro ninyo? Paano nyo ginastos yung budget nyo? Kung accountable kayo sa people. Bakit ang tinitignan nyo lang yung pera ang ginastos ng ibang ahensya? Pero yung pera nyo mismo ayaw nyong i-open. Yun yung unang tanong eh. Ikalawang tanong. Talaga hindi na kayo dapat sumunod sa tradisyon? Bakit hindi nyo sinalang si Pangulong Marcos? Bakit hindi nyo hinayaang magtanong yung mga Makabayan Black? Di ba? So, ibig sabihin, sumusunod kayo sa tradisyon, wag lang si VP Sara. Susunod pa rin kayo sa tradisyon kasi hindi ka naman pumalag ng ganyan. Sinabi mo ba na hayaan yung Makabayan Black na magtanong sa budget ni Pangulong Marcos? Hindi ka naman pumalag eh. Ibig sabihin, yung tradisyon, sinusunod mo pa rin kung pabor sa inyo. Pero kung hindi pabor sa inyo, babaragin ninyo yung kondisyon. Kaya mas tama si Marcoleta. Mas consistent si Marcoleta. Kasi ang sabi ni Marcoleta, kahapon, gustong magtanong ng Makabayan Black. Hindi nyo na pinagtanong. Bakit? Ino-honor natin yung long-honored tradition na hindi ko questionin yung budget ng President at Vice President. Ano sabi ni Marcoleta? Tama yun. So, ibig sabihin, si Marcoleta naniniwala sa tradisyon na yung Pangulo at Vice President dapat. Kasi hindi niya inayunan yung yung pagtatanong ng mga Makabayan Black. So, sino yung mas consistent sa inyo? Ni Marcoleta. Doon pa lang, talo ka na eh. Di ba? Ikaw, dito, sa Office of the President, we turn blind eye. Huwag nating gamitin yung ating public trust. No? Tradition tayo. Long-honored tradition tayo pagdating sa Office of the Vice President. Kinabukasan, pagdating sa Office of the Vice President, kinakailangan public trust.
that we should accountable to the people. O sinong mas consistent sa inyo? Si Marcoleta. Kasi consistent siya na dapat talagang hindi na questionin yung budget ng Pangulo. Ganon din yung budget ng Office of the Vice President. Yun po yun. Yun yung ibig sabihin nung dapat consistent ka sa sinasabi mo. Hindi yung kahapon, pabor kayo sa tradisyon, kinabukasan, hindi na kayo pabor. Sa bulsa lang yata kayo pabor eh. Di ba? Okay. Punta po tayo sa isa pa. Ako nakinig ako eh. Nakinig ako ng hearing ng OVP budget eh. Kaya hindi mo kami maluloko dito, Luistro. Hindi mo kami madadaan sa ala dilema mong estilo. Sabi niya, this is almost 65 million which were not properly liquidated with the COA. To the second concern, the lapses in inventory management, this is the same observation that we have had in budget of the Department of Education. Oh, palpa ka na kagad. No? Kasi sinabi na ng COA, walang problema. Mamaya, talakayin natin yung mamaya. How do we know that this is not really a case of ghost delivery? O, nag-iimbento ka na. No? Kunwari, nagtatanong ka, ghost delivery daw. O yan, yung pansarap. Okay, sagutin na kita. Sabi ng COA, nakinig ako eh. Sabi ng COA, itong mga pansarap, yung mga pandesal, Nutriban at kung ano pa man, no? Dineliver yan, tinanggap ng mga principal yan at kung sino yung pinagbigyan. Yung mula dun sa pagde-deliver, Office of the Vice President, nireceive yan. Marurunong sila eh, pinareceive. Pero yung pinakain na sa bata, dun lang po may problema. Sabi ng COA. Sa actual na activity, yung actual na pagpapakain. So, nireceive po yan ni principal, nireceive ni barangay captain, at kung sino man yung nag-receive. Ang nakalimutan lang po nila, yung nagpapakain na sila. Hindi nila napapirma yung mga kumain. So, mula po sa Office of the Vice President, wala pong problema. Di ba? Wala pong problema. Pina-receive nila eh. May problema yung nag-receive. Hindi natin alam kung kinain niya yung kinain niya yung mag-isa o. Ganun lang po yun, no? Wala pong issue. Hindi nga po notice of disallowance, masyado lang kayong advance eh. Ina-advance nyo lang. Nasa proseso pa lang yan, you know? Pinasasubmit pa lang sila. Nasaan yung mga pumirma, nasaan yung pirma ng mga kumain? Ay, kulang po ba? Normal lang po yan. No? Normal lang po na may nakakalimutan. Kaya nga may COA eh. Para ipaalala sa'yo kung ano yung kulang mo eh. O kulang ka ng pirma rito. Hahanap lang po ng pirma. Ganun lang po yun. Hindi po malaking usapin yan. Ito po ang malaking usapin. Nakakatulong yung Vice President, lalapit sa kanila, no? Nagtayo po ng Vice President ng satellite office dahil lahat po ng naunang Vice President nasa Maynila lang po. Kailan lang po sila nakakatulong? Pag dumadayo. Ito po, regular na natutulungan ng Office of the Vice President ang iba't ibang rehiyon. 12 rehiyon. Okay, unang tanong. Nakakatulong ba yung Office of the Vice President? Opo, wala silang question. Malinaw. Nakakabigay ng burial, nakakabigay ng medical aid. Eh anong kinu-question nila? Eh si Lenny wala naman yan. Bakit ka meron? O ikalawa nilang tanong diyan sa Office of the Vice President. Ha? Tinanong nila si Lenny wala niyan. Bakit ikaw meron? Si Lenny walang mga satellite offices. Bakit ka nag-satellite offices? Hindi po nila tinanong kung nakatulong ka ba talaga o hindi. Hindi po sila after dun. Galit nga sila eh. Pag nakakatulong yung Vice President, meaning, ang pakiramdam nila, boto to kay Sara Duterte. Hindi po nila dinideny na may nagawa. At dahil may ginawa, at dahil nakatulong sa mamamayan ng Vice President, imbis po na
yung i-congratulate ng Congress na maayos. Tanong, meron po bang problema, naging problema sa pera do'n po sa mga social services? Wala po. Ang pinoproblema po nilang pera, alam niyo kung saan? Yung pinoproblema nila? Sa confidential fund noong 2022. Pero lahat po ng budget ng Vice President mula 2022 hanggang 2024, hindi po sila namomroblema sa pagbibigay ng tulong. Hindi po nila pinoproblema nila, bakit daw namimigay ng tulong? Tignan niyo po kung anong uri ng mga congressman tayo. Tumutulong yung Vice President, bakit ka namimigay ng tulong? Hindi naman trabaho ng Vice President yung mamigay ng tulong. Tindi, no? Ngayon lang po tayo gumagawa ng matino ang Vice President, hindi nagnanakaw. Alam niyo po ba kung may hint, meron lang silang hinuha na nagnakaw, yan po itatapik nila. Saan napunta to? Hindi po nila tinatapik yun. Hindi po nila maitapik na binulsan nyo ba to? Bakit nawawala tong pera na to? Hindi po nila tinatapik yun. Ang tinatapik po nila, bakit ka tumutulong? Ikaw, Vice President, hinalal ka ng 32 million na tao, tapos tumutulong ka? Anong klase kang Vice President? Bakit marami kang natutulungan? Bakit ang liit lang ng budget mo? Ang dami mong natutulungan. Hindi po ba dapat dagdagan nyo yung budget kung nakakatulong? Dahil nakakatulong ka, masama sa amin yan. Hindi ka dapat maging mabuti sa tingin ng mamamayan. Sinisiraan ka namin tapos nakakatulong ka? Anong klase ka, hindi ka kasama sa script? Ang script namin, ikaw ay masamang tao, bratinela, kung saan-saan mo ginagamit yung pera. Pero dahil nakakatulong ka, no, natutulungan mo, babawasan namin ng budget mo, galit kami sa'yo. Bakit kayo galit? Nakakatulong siya eh. Hindi namin makitaan ng butas. Wala po silang makitang butas. Dahil kung meron silang makitang butas, sasabihin nila yan. Eto nga, walang makita. Sabi niyo, how do we know that this is not really a case of ghost delivery? Bakit hindi mo pagbintangan na ghost delivery? Dahil wala kang ebidensya. Dahil na-deliver. Na-deliver. Sinabi ng COA eh. Na-deliver. Lahat ng tulong ng BP Sara na itulong. Ay, bawal pala tumulong. Opo, bawal tumulong. Kasi nagmumukhang wala sa script. Ang script kasi nila, si BP Sara, bratinela, corrupt. Si BP Sara, bratinela, anak ng kriminal. Kriminal si BP Sara at corrupt. Totoo po, tignan niyo yung mga tanungan nila. Si Leni wala namang wala naman extension office. Magkano ginagastos mo sa extension? Ay, mahal. Bakit yung office mo naroon sa maraming tao? Sabi ni Pusit. Ikaw ang mukhang Pusit. Tawag-tawag ka ng Pusit. Alam mo ba yung Pusit? Ngayon lang ako nakakita, nakasintisay ni BP Sara. Alam niyo yun, yung bobo sa pagtawag. Halimbawa tayo, pag sinabi nating Kimbo Tapia, okay, di ba? Dahil mukha siya Miss Tapia. Sasabihin mong Pusit yung Tisay. Ngayon lang po ako nakarinig na Pusit yung Tisay. Tisay na tisay si BP Sara eh. Tapos tatawagin yung Pusit. Okay. Kailan po bawal na tumulong yung Vice President? Only in the Philippines. Si BP Leni, pa-picture lang na pa-picture, yun ang gusto nilang gawin ng ating Vice President. Yung Vice President na tumutulong, no? Yung Vice President na lahat ng pondo binabalik sa tao, ayaw nila nun. Ayaw nila. Ang gusto nila, tanggalan ng budget. Bakit tatanggalan? Tumutulong eh. Tumutulong, tatanggalan ng budget. O dapat yung mga tao sa
Davao City, yung mga tao sa iba't ibang rehiyon, dapat hindi nakakatulong yung Vice President. Gano'n pala yun. Kaya babawasan namin dahil magaling kang animal ka, magaling kang Vice President ka, natatabunan kami, babawasan namin yung budget mo ng 1.293. Titirhan ka lang namin ng 700 million lang. Tindi, no? Idadagdag namin yan sa ayuda. Ayuda pa rin, 600 billion na. Baka mabalaukan na kayo niyan. 600 billion na yung ayuda ninyo. Idadagdag nyo pa yung 1 billion, 601 billion na. Grabe naman. Sugapa ang tawag dyan. Ang tawag dyan, sugapa. Mga sugapa kayo. Grabe, no? Grabe. Tumutulong ang Office of the Vice President. Sisiraan ninyo. Wala naman pong problema dyan eh. Tignan nyo, tinanong nyo si COA, meron bang disallowance yung Office of the Vice President sa social service? Ihiwalay po natin yung confidential fund kasi nahanapan nila yung confidential fund. Social service. Yung pagtulong sa tao, meron po ba na disallowance? Sa sagot ng COA? Wala. Wala. Ibig sabihin, yung pera para sa social services nabibigay sa tao, yun ang sabi ng COA. Ano po bang kapanipaniwala? Ito si Luistro o yung COA? Sa COA tayo. Sa COA tayo. 'Di ba? Okay. Sabi ng COA, walang notice of disallowance sa social service. Ibig sabihin yung pinamimigay na BP Sara. Oh, tinanong nila, pinahiya. Oh, ganito lang pala. Tinanong pa nila yung COA eh. Kasama ba talaga sa trabaho ng Vice President yung social service? Opo. Kasama yan sa trabaho nila. O, kasama daw. Hindi duplication. Kasama sa trabaho. Bakit babawasan ng pondo? Ayaw nga makatulong eh. Di ba? Ayaw makatulong. Sabi ng COA, walang problema. Eto pa, napahiya sila. Kung nanood kayo, hindi ako nanood ng DepEd pero ang dami puro na sinite na mga problema ng mga congressman. Ito po ang sabi ng COA. Lumabas na po. COA gave DepEd, ngayon lang po, unmodified opinion in 2023 audit report. Ano po ibig sabihin ng unmodified? Teka, pasalamatan muna natin yung nagpakape. Baka Ardito Paniagua, thank you very much sa 75 pesos na pangkape. Yan. Add natin siyang moderator. Sino pa ba? Meron pang saglit lang Baka magalit tong mga nagpapakape, hindi natin nababati. Hala. Nag-brown out sa akin Bakit nagba-brown out? Dito na nga ako tumingin. Super chat. Ardito Paniagua at si Ki. Thank you very much kay Ki na nagbigay sa atin ng 800 yen. Yan. Yan po. Okay, tuloy po tayo. So yan lang po yung tanging dahilan. Ayaw nilang sumikat si BP Sara dahil nakakatulong. Para hindi na makatulong, yun lang po yung nakikita kong purpose Kung nakakatulong pala at tama yung paggamit ng pondo, sabi ng COA, walang problema. Bakit nyo kakaltasan? Kasi nakakatulong nga Sumisikat si Vice President. Di ba nga sinisiraan namin? Di ba nga objective nila, ang plano nila sirain? Paano masisira kung nakakatulong? Tama nga naman sila. Di ba? Tama nga naman kayo. Pero sa tingin ng tao, mga sutil kayong mga demonyo kayo.
Kung sino nakakatulong, yun ang tinatanggalan niyo ng pondo. Okey. Eto sinabi ng ano, tanong ko ay ituloy lang natin. Baka akala niyo, ano ba ibig sabihin ng unmodified opinion? Dinefine din po 'yan, 'no? Sabi kasi ni Ontiveros, bilyon o milyong pisong halaga na hindi nagamit ng husto o wasto. Okey. Sabi ni Ontiveros, milyon o bilyong pisong halaga daw yung hindi nagamit ng DepEd ng husto. Thank you very much muna kay Virgo na nagbigay ng ₱149 na pangkape. Okey. Pero ayon po sa COA, kay Ontiveros may problema, 'no? Pero ayon sa COA, binigyan nila yung DepEd ng unmodified opinion. Ano po ibig sabihin ng unmodified opinion? Okay. Sabi ng COA, the COA issued an unmodified opinion indicating, ito po definition nila. The COA issued an unmodified opinion indicating DepEd's financial statements are free from material misstatements. Wala pong ginawang misstatements, wala pong mali doon po sa financial statement ng DepEd. Tuloy natin. And comply. Ano po ibig sabihin and comply? At sumunod with international standards. Hindi lang po national standards. International standards pa. Bakit po? Kasi ISO po yung DepEd. No? ISO po yung DepEd. Tuloy natin. Kaya ang standard po sinusunod, hindi lang po pang national level. International. Ulitin ko lang. COA issued an unmodified opinion indicating DepEd's financial statement are free from material misstatements. Wala pong statement. Wala pong mali doon sa financial statement ng DepEd. And comply with international standard. At nakasusunod sa international standard. Tuloy natin. And DepEd is holding regular quarterly financial reconciliations workshop with division and regional accountants. Puta, pasadong-pasado pala ang DepEd. Kung pakikinggan mo si Ontiveros at saka yung mga congressman, parang ang DepEd sabog-sabog, ang gulo-gulo, yung mga pera, magnanakaw yung mga tao sa DepEd, si BP Sara, lumalaklak na salapi. Pero pagdating pala sa COA, ang sabi ng COA, issued an unmodified opinion indicating DepEd's financial statement are free from material misstatements and comply with international standards. Anak ng pupa, dapat pala ina-awardan yung DepEd under BP Sara. You are maligning the DepEd under BP Sara, yung pala. Grabe, international pala yung standard. Putya, grabe naman pala kayo. Silaw na silaw po kasi. Pasensya na kayo ha. Yung ating pong mga congressman at si Risa Ontiveros, silaw na silaw po sa ginagawang mahusay na pamumuno ni BP Sara. Yan po ang katotohanan. Kanino kayo maniniwala? Sa haka-haka ng mga congressman pagdating sa paggastos ng pera? O sa pahayag ng COA? Anytime. Basta tungkol po sa budget, tungkol po sa paggastos ng pera, COA dapat ang kapanipaniwala. Yan, haka-haka lang ng mga ano yan. Haka-haka lang ng congressman yan. Haka-haka lang yan ni Ontiveros. Ayon po sa COA tayo. Pagdating sa paggastos, badong ganun naman pala, no? International standard pala. Bakit parang pinasasama nila? Script po yan eh.
Kaya nga sila galit na galit dahil hindi nakakasunod sa script si BP Sara, eh. Ang script kasi nila, ano man ang isagot ni BP Sara, may pamboljak sila. Eh, hindi sumasagot ng ayon sa kanilang gustong sagutan. Kunwari, umoo ka, humindi ka, may pambira sila. Eh, iba sinagot. Ang sinagot niya, hindi ko sasagutin yung inyong katanungan dahil bahala na kayo kung kakaltasan kami. Kinaltasan nga. Ibig sabihin, ba't papahirapan ni BP Sara? Eh, may spy nga siya. Malay nyo, si Kimbo pa spy niya. Hindi lang nagpapalata. Yung pala si Kimbo pala is di ba? Puta, pag si Kimbo spy ni BP Sara, puta, talagang bibilib ka, no? Spy ka pala. Yun eh. Yun po yung problema natin, mga kapatid. No? Talagang sagad-sari na tong mga congressman na to. Mapapahiya po kayo eh. Siyempre, yun po yung pagkakaiba. Pag sa press po yan, kala mo talagang ang sama-sama na ni BP Sara, no? Hindi po nila sasabihin itong mga sinasabi ko. Pero ito po ang sinabi ng COA. I-ignore po ng press yan. I-ignore nila yan, yung sinasabi po ng mga congressman ang kanilang i-highlight. Ano po yung sabi ng yun ang pinakamalupit. Kung si Castro pala spy niya dahil teacher yun, DepEd dati. No? Yun po ang pinakamatindi. No? Ito po, pag press po, hindi nyo po maririnig to na sinabi po, pinapaliwanag yan. Hindi po yan sasabihin ng mga press. Ipapaliwanag po nila yung sinasabi ng mga congressman. Kaya po napaka-importante ng mga matitinong vlogger sa panahon ngayon. Kasi labanan po ito ng katotohanan. Eh. Ang katotohanan po, siyempre dapat matino yung mga vlogger na nagpapaliwanag. Kasi pag hindi po rin, hindi rin nila alam. Kaya dapat magtitira kayo. Okay na yun, marami kayong pinanunood ng mga vlogger na una-unahan. Okay lang ako dyan. Sige, ayan, naku, nauna. Ito, mangyayari to the future. Dapat meron din po kayong mga vlogger na pinaniniwalaan na nagsusuri ng mga naganap na. Naganap na kasi to eh, pero nililihim to. Nililihim yan, hinuhukay natin. Nililihim yan ng mga press eh. No? Siyempre, hindi yan ang ginagawa kasi ng mga press, hina-highlight nila yung mga pabor sa kanilang amo. Sino ba amo nila? Malamang yung may control ng budget ng Pilipinas. Okay, ano po ang mangyayari? Ito po ang mangyayari, no? Makikita natin, pag sumunod, ganito po pag sumunod yung Senado dito sa Kongreso, alam na natin na yung sinasabi ni BP Sara, hawak sa ilong pati yung Senado. Kasi ang galit na galit yung mga senador nung nakaraang taon, di ba? Kinantsawan pa nga sila ng mga young guns, sabi ng mga young guns. Yan ang problema nyo. Pumipirma kayo nang hindi nyo pala alam yung pinipirmahan nyo. Nakantsawan pa eh. Ngayon lang po ako nakakita. Sila yung nagsingit, nag-insert. Yung sinasabi ni BP Sara, nag-insert sila ng mga budget. Tapos pumirma yung mga senador. Alam mo yung mandurugas ka, dinugas ninyo yung mga parang naglalaro kayo tapos nandugas ka, tapos pag nahuli ka ng dudugas, sisihin nyo pa yan, kasalanan nyo yan. Nagpadugas kayo. Di ba? Yan po ang babantayan natin yung Senado. Ibig sabihin, pag sa Senado pa lang, nagbawas na sila ng budget, hawak talaga sila sa ilong ni ano. Kasi ito po nakikita kong mangyayari. Nag on the future. Nag-future din tayo, no?
Pupuwede pong manatili yung budget sa Senado. Titirahin nila yan sa BICAM. Pero, no? Pero kung sa tinira kagad nila sa Senate pa lang, nagbawas kagad. Sino ba yung appropriation sa Senado? Si Grace po ba? Pag si Grace po bumigay kagad, nagbawas dito sa DepEd, alam na natin, hawak sila sa ilong. Pero kunwari nagmatigas, babantayan natin yung BICAM. Kasi pag binigay eto kasi mangyari niyan eh. Pag binawasan tandaan nyo, Kongreso, ano pa lang yan, House of Representatives. Kaya nga ganito ka-importante, no? Yung nagsasabi na, wag iboto yan si Bato, wag iboto yung ganun, di namin kursunado yung pagbumuka, utot nyo. Ganito po natin papakita, no? Gaano ka-importante yung Senado. Kasi wala na tayo asahan sa mga congressman. Alam na natin yan eh. Sunod-sunuran po yan kay Ko tsaka kay Martin. Ito pong Senadong kinakailangan magmatigas. Tigasan nyo. Kakahiya. Susunod kayo sa mga congressman. I challenge the Senate. Ipakita nyo ngayon na meron kayong sarili. Ipakita nyo ngayon. Tapos bantayan nyo. Pag nag-BICAM kayo. Kasi pag naulitan pa na nasingitan kayo, putya, naisahan na kayo, napangalawhan pa, wala akong excuse na pangalawan. Nakita nyo attitude ni BP Sara? Naisahan nyo na siya eh. Noong pinagtanggol niya yung budget ng DepEd last year, naisahan nyo na siya. Pinagtatanong ninyo, tapos pagdating sa plenary, kinatay ninyo. Hindi pa nga sa plenary pala. Doon nyo pa kinatay sa BICAM. Ay hindi, sa plenary pa lang pala. Sa House pa lang, kinatay nyo na, tapos sumunod yung Senate. Sumunod po yung Senate eh. Di ba nagtanggal din sila ng confidential fund. Kahit pinaliwanag na ni BP Sara kung gaano ka-importante yung confidential fund sa kanya, tinanggal pa rin ng Kongreso, tinanggal pa rin ng Senado. Kaya alam niya na eh. Kaya bakit pa siya sasalang? Naunawaan ko yung attitude ni BP Sara eh. Kasi ako pa ulit-ulit dito, di ba? Sabi ko hindi ako madadalawahan. Ganun po ang attitude ng matatalinong tao. Pagka ikaw, naisahan ka, kaya nga tawag na isahan eh. No? Kasasabi ko lang, no, wag po kayo mag-promote dito. Ngayon, kung gusto nyo, warning yan, ha? Pag nag-promote pa kayo ng mga vlogger na kalaban ng Duterte, tatanggalin ko kayo. Okay. Kung gusto nyo pa rito makapakinig, dapat na isahan ka lang. Hindi ka pwede madalawahan. Kaya yung attitude ni BP Sara nung unang hearing pa lang, I forgo. Yun yung pinaghuhugutan nun. Naisahan nyo na ako last year eh. Hindi na ako papayag na ano nyo ako. Isasalang nyo ako. Papayag pa ako. Hindi na uy. Bahala na kayo. Yan din naman magiging resulta eh. Kaltas din sa budget eh. Handa na nga si BP Sara kahit zero. Kayo ba? Handa kayo mag-zero budget sa BP? Kayong mga congressman, hindi kayo handa. O eto ngayon, tignan nyo. Aurora Albis, thank you very much sa 15 Hong Kong dollars na pangkape. O ngayon, aabangan natin yung Senado. Kasi last year, sunod-sunuran sila eh. Hawak sila sa ilong eh. Titignan nga natin ngayon. Ngayong in-expose na ni BP Sara na ang budget ng Pilipinas ay kontrolado ni Ko at saka ni Martin. Titignan natin ngayon yung Senado ngayon nang in-expose na ni BP Sara. Kung susunod tong Senado, nakakaltasan ng budget yung BP. Okay. Pag kinaltasan na nila, alam nyo na yung power ni Ko at ni Martin hanggang sa Senado. Kasi budget ang pinag-uusapan. Alam na natin ngayon na dapat hindi na iboto yung mga senador, lahat ng ganun po ka-importante yung hindi natin pagboto sa mga Marcos
senators, kahit napakagagaling pa niyan, kahit sabihin niyo pang si Soto 'yan, si Lacson 'yan, bakit kayo tumakbo kay Marcos, 'di ba? 'Yun lang po 'yun. Okey. So, ngayon magmula ngayon mag-aabang na po tayo hanggang sa susunod. Teka lang, baka may nakalimutan pa tayo. Marami akong mga tinantusan, eh. Baka makalimutan natin, sayang naman hindi na maibabalik. Teka lang, ha.